Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayong buntag sa inyong tanan. And this morning, we will be learning the word of God taken from the book of Isaiah. Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. Doon na kami mga Biblia, pakibukas na lang po. Isaiah, kapitulo 43, versikulo 18 hangtod sa 19. I'll be reading it in English. Isaiah 43 verses 18 to 19. Tira ka mo yung mga Biblia, pakiabdi na lang. Isaiah kapitulo 43 versikulo 18 hanggang sa 19. The word of God says, "Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland." Ang punta, kani mo Diyos, tintak na sa kabuntagon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iba namang araw na ibinigay mo sa amin. Thank you, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayong umaga. Maraming mga absent, Panginoon. Kaya napakasarap maligo sa dagat. Lord, I pray, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na narito ngayong umaga. Give up their time just to come and to worship you. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga, it talks about the mercy of God and the sinfulness of man. Ang kalooy sa Ginoo, ang pagiging maawain ng ating Panginoong Diyos at ang pagiging makasalanan ng tao. Now, sa lahat ng mga narito ngayong umaga, mahalagang tanong para sa inyong lahat, may pagnanasa ba kayong magkaroon ng pagbabago sa inyong buhay? Amen. Naabamoy tinguha sa inyong kinabuhi na mapag-o? Naaba. Meron ba kayong pagnanasa? Do you have a desire in your heart to be changed? I see? Now, siguro lahat naman tayo ganon. We want to be changed, we want to improve and everything. Pero alam niyo bilang tao, hindi talaga natin maiwasan na magkamali. Every time, every day, magkamali tayo. Hindi natin maiwasan na tayo'y magkasala at hindi maiwasan na tayo'y mabigbigo. Minsan, akala natin na yung tao na yan, ay yun na talaga ay para sa atin. Pero pagdating pala ng panahon, ibang-iba yung ating inaasahan. Kaya kung kulang tayo sa pananampalataya sa Diyos, ma-discourage ka kagad at yung iba, doon, lalapit na lang sa mga ibigay babawal na gamot. Yun ho, kadalasan nangyayari. Kaya, at minsan naman, yung ating mga pagkakamali, yung ating pagkakasala at yung pagkakabigo natin, ay saan magpupunto sa ating buhay. Kaya hindi na natin makamtan yung mga pangako ng Panginoon. Mga pangako na ipinangako sa atin na kagalakan at kasiglahan sa buhay. Yun na hindi natin makakamtan dahil discouraged na tayo sa ating mga kahinatnan. Problema man, kabiguan man, madidiscourage na tayo, kaya hindi natin makakamtan yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Pero may magandang balita tungkol diyan. Sinabi ng Biblia sa John chapter 10 verse 10. Sabi ni Panginoong Kristo, "I have come that you may have life." Ayun, sabi niya, "And that life is more abundant." May pangako siya na kahit man tayo may problema, naparito si Panginoong Kristo sa mundo para bigyan tayo ng buhay. Buhay! Sabi ng Panginoon, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Naintindihan ba? Bisan na tayo problema sa kinabuhi, mingon si Ginoong Kristo, hatagan ta niya og kinabuhi nga makalipay gayon. Kung nasa kay Kristo tayo. You see? When we have Christ in us, no matter what problems we have, that problems will be
mawawala siya, maapakan lamang sa kasisiya na buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Are you happy that you are here this morning? Amen. Nasisiyahan ba kayo? Amen. Marami kayong mga problema, but when we come together to worship God, maapakan, matapunan yung tanan ng mga problema. Maging ibabaw Diyos ng atong Panginoong Kristo. Kaya, nang tanggapin natin si Panginoong Kristo sa ating buhay, bilang ating Diyos at tagapagligtas, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng panibagong buhay, panibagong pananaw. Gusto ng Ginoo nga nagit ay bagong panlantaw. Gusto ng Diyos na lalago ang ating ugnayan sa Kanya. Paano? Paano ba maging lumago ang ating ugnayan sa Kanya when we have Christ in our life? Ha? Maging madasalin. Meaning, we will grow in prayer, we will grow in reading His words, and gusto ng Diyos na tayo ay maging aktibo sa mga gawain ng Kanyang simbahan. Hindi ito gawain ng Christian o Gipo Alliance Evangelical Church, but this is the work of God entrusted to us bilang sagot sa Kanyang pagmamahal sa atin. When God loves us, our response will be worship. Yun ho ang ibig sabihin na dapat lalago talaga yung ating ugnayan sa isa't isa at lalago ang ating ugnayan sa pamagitan ng pagtrabaho sa mga gawain ng Kanyang simbahan. Kaya magkaroon tayo ng marami at sulit na oras na kasama natin ang buong pamilya sa napakalaking pamilya, ang simbahan ng ating Panginoong Kristo. You see? Yun ho ang ibig sabihin. Kaya bagay sa minsan na binasa natin ngayong umaga, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng panibagong simula sa ating buhay. God wants us a new start in our life. Gusto siya na. And gusto ng Diyos na mayroon siyang gagawin. Ipakita niya na mayroon siyang gagawin sa ating lahat. Kaya sinabi niya, just watch. Tingnan lang ninyo kung ano ang gagawin ko at ano pa ang nagawa ko. Yun ang sabi ng batay sa binasa. Kaya sinabi, batay sa binasa natin ngayong umaga, kalimutan na ninyo ang inyong nakaraan. Yeah? Forget what had been na nangyari. Huwag na ninyong isipin ang nakalipas. Halit, tingnan lang ninyo ang aking gagawin. Sabi niya, kung ano man ang ginawa ko sa inyo noon, tingnan lang ninyo ang mga bagong bagay na gagawin ko para sa inyo. Kaya when we come to church, fellowshipping one another, pag-ani na ito simbahan, mag-expect kita that there will be something good that will happen in our life. Are you expecting something good? Amen. Nagalaon ba ka mo nga na mayong may tabo sa inyong kinabuhi karong kabuntagon? Amen. Dapat. Kaya kung may anhilang tanga, pagsunod-sunod lang, wala di maayong mahitabo. Kasi kinahanglan na atay expectation. Ang ibig sabihin, na ang Diyos ay mas interesado sa ating kinabukasan kaysa ating mga nakaraan. Kaya sinabi niya, kalimutan mo yung nakaraan. Tingnan mo yung aking gagawin sa buhay mo. Kaya dapat hindi tayo ma-discourage. Ang Israel, ang background sa mensahe na ito, ang Israel ay nakakaranas ng mga parusa. Dahil sa kanilang katigasan ng kanilang ulo, katigasan ng kanilang mga puso. Pero ang parusang yun, hindi ibig sabihin na kaaway na sila ng Diyos. No, it's not. Hindi ibig sabihin na kinalimutan na sila ng Diyos. May sinabi ang Panginoon sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Anong sinabi? Diba? 31 verse 6. Be strong and be courageous. I am with you always and I will never leave you nor forsake you. You see, kahit saan man sila naroroon, maraming mga kalaban. Pero ang sabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and be courageous. Kasama ninyo ako. And sa ibang pasahe, I will fight for you. I will go ahead with you. Mangunguna ako sa inyo. Ako magpaglaban sa inyo. Kaya ang minsan ito ay hindi lang para sa Israel. Ito ay para rin sa ating lahat ngayon. Why? Kasi kung may problema ang mga Israel noon, ang mga Hudyo noon, tayo rin ay may maraming mga problema. May mga problema ba kayo? Marami. Maraming mga problema. Pero may pangako ang Panginoon na He will be with us and hindi talaga niya tayo pababayaan. Kaya kahit ano-ano man yung mga kasalanan na nagawa natin sa harap ng Diyos, nanatili siyang maawain sa atin. Do you believe in that? Amen. Yes. Nanatili siyang nagmamahal sa atin at nanatili siyang nag-aantay kung kailan tayo babalik sa Kanya. Ang Diyos ay palagi. Ibang pasahe ng Biblia sa Revelation, behold, I stand at your door and knock. He who hears my voice and opens his door, I will come in and fellowship with him. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay palagi lang nag-aantay sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Whenever we open our door and hear His word, He will come with us.
Sinabi ng Biblia, I will eat with you. Makikain siya sa atin. Ibig sabihin na makikain. Makisama, makipilosip sa atin. Kung bubuksan lang yung ating puso at papasukin natin siya sa ating buhay. You see, yun ang pangako ng Panginoon. Yan ang sabi niya na, huwag munang isipin yung nakaraan. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan, kalimutan na natin yun. Dapat, hindi tayo ma-discourage. Sabi, kung ano man yung paghirap na nasa natin, isipin na lang natin palagi, mahal na pa rin tayo ng Panginoon. And He is doing something new for our life to help us. Do you believe in that? Yes, ganito lang ang pangako ng Panginoon. Kaya, may pangako ang Panginoon sa Romans 8:31-39. Napakabigat ko nito. Ano ba yung Romans 8:31-39? Nothing can separate us from the love of God. Wala talagang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi ng pasahe, kamatayan man, demonyo man, and everything, sakit man, hindi talaga makapaghiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo lang humihiwalay. Di ba? Kaya, huwag tayong ma-discourage kung nalunok man tayo sa maraming problema, nalibaon man tayo sa maraming problema, because God is with us, and sabi niya, nandiyan lang siya, nag-aantay. Tayo ang lalong dumalayo sa kaya. Kung naging bigo man tayo sa ating buhay, kung hindi man tayo nakatapos ng ating kursong kinuha, o bigo man tayo sa ating love life, huwag mabahala. Dahil may magandang plano ang Panginoon. Naniwala ba kayo niya? Amen. Yes. Kaya, kung may problema ka man, kung ano man yung nasa daladala mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. It's not too late. Really, it's not. Why? Sabi ng Biblia, kaya ang minsan na tatalakay natin nito umaga ay pinamagatang, His love endures forever. Kung saan man ibig sabihin ng His love endures forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. Kahit anong mangyari, bagyo man, tag-init man, tag-ulan man, the love of God is still para sa atin. Kaya, batay sa minsan na binasa natin yung umaga, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng panibagong simula. Yun ang premise natin. Gusto niya na magkaroon tayo, makamtan natin yung ating, makalimutan natin yung ating nakaraan. Kaya sabi niya, tingnan mo lang yung gagawin ko sa inyong buhay. Kung gaano niya tayo kamahal. Kaya, kung bagay nito, ano-ano ba ang gagawin natin para makapagsimula tayo sa panibagong buhay? Kung nalulog mata sa maraming problema ngayon, financial man, marital man, and everything, don't be discouraged. Ano ang gagawin natin para makapagsimula tayo, para makabalik sa presensya ng Panginoon? Ito ang minsay na tatalakay natin. Unang gagawin natin para makabalik tayo sa presensya ng Panginoon, we should make no excuses. Ayaw gayon pagpalusot. Sa mga Tagalog, inintindihan ba yung palusot? Hindi. Huwag kayong ibig sabihin, huwag kayong mandamay ng ibang tao. Sabi, siya kasi iniwan kasi niya ako eh. No, kung nangyari naman yan, sabi ng Biblia, wala na dumaanan, kalimutan na yun. Huwag na tayong magsisisi ng ibang tao. Bakit? Bakit? Kasi kung pag-isipin natin palagi yan, kung magpalusot pa tayo, maghanap pa tayo ng dahilan ng ibang tao, lalo tayong may baon sa hirap. Why? Ang totoo, masusugatan talaga tayo ng ibang tao. Hindi talaga maiwasan yan. Masasaktan talaga tayo ng ibang tao. Pero, hindi talaga lubusan tayong masisira ng ibang tao. Why? Nasa atin ang pagdesisyon kung how would we respond to the problems that we have. Naman na problema. Diba? Bawat isa sa atin may problema. Nasasaktan man tayo sa ibang tao. Pero, ang sabi ng Biblia, we will not be totally be destroyed. Because we have the freedom to decide how to we react to that problem. Naapatay kahigayunan, pagpili kung paano tayo mag-react. Ano bang ibig sabihin? Pag may problema ka, kung ang reaction mo ay maghanap ka ng ibang problema, lalo kang mabibigatan. Kaya, what will be our action? Kaibigan, kinakailangan na maging matibay tayo. Yung magbigay sa atin ng problema, pwedeng kasama natin sa bahay, pwedeng kasama natin kaibigan natin, pwedeng kasama natin sa simbahan, pwedeng na misis natin, pwedeng mister natin ang magbigay sa atin ng problema.
Ang nangyayari na ay wala na tayong magawa. It happened already. Kaya, what would be our reaction? Huwag nating kalimutan na walang kahit sino bang tuluyang makapagsira sa atin. It is our decision how to react to that problem. Kaya sabi ng Biblia, I have a hope for you. Gusto akong magkaroon kayo ng panibagong bukas. Kaya paano yan? Nasa atin ang paraan kung paano natin labanan yung ating mga problema. Kaya malinaw sinabi ng Biblia sa Proverbs 28:13. Sinabi ito, na una natin gawin, pag may problema, dapat tanggapin natin yung problema, ang katotohanan na may bahagi tayo sa problema. Hindi lang yung ibang tao, hindi lang yung ibang circumstances, but we have a part of the problem. Bahagi tayo sa problema. Kaya, madali lang yung masolusyonan. Hindi 100% sa kanila. Nasa atin din. Kaya, kung nasa atin ang problema, nasa atin din yung kasagutan. Diba? Naapod kita solusyon. Ang taong sinabi ng Biblia, sa Proverbs 28:13, ang taong hindi tumanggap ng pagkakamali ay hindi makapagsimula ng pagbabago. Samantala, kung tanggapin natin yung ating pagkakamali o ang katotohanan at sikaping kalimutan yon, magkaroon pa tayo ng pag-asa. If we do not accept that we are part of the problem, kung hindi na ito dawaton nga, kabay na sa problema, dili ta makapag-o. Kaya ano man, siya man ang dahilan. Ikaw man na ang dahilan. You have the ikaw may kasalanan din. Kaya kung tanggapin natin na may kasalanan ako, makapagbago talaga. Makapagsimula tayo. Kaya nasa atin yung may hawak tayo. Pero kung wala, sabi ng Biblia, ang hindi tumanggap ng pagkakamali, mawalan talaga ng pag-asa. Kasi he will be pointing other people. Kahit wala na yun, nasa kanya pa yan ang problema. Kasi bahagi tayo sa problema. Kaya sa Proverbs 20:7, sabi ng Biblia, na ang taong matalino ay nagbabantay sa darating na problema. Pero ang taong luko-luko, hindi tumitingin sa unahan. Kaya kadalasan, sila yung nagdurusa sa huli. Naintindihan? Meaning, we must be alert. What will be the possible problem? Hindi lang tayo lakad ng lakad, yuko na ng luko, sunod na ng sunod. Alam mo may bangin na pala diyan, mahuhulog ka talaga. Kaya dapat, hindi pa man darating yung problema, dapat may isip na tayo na, posible kayang mangyari ito. Para mapaghandaan. Yun ang sinasabi, ang taong matalino ay nagbabantay sa problema at handang humarap nito kung sakaling ito'y dumating. Pero ang taong luko-luko, hindi tumingin sa unahan. Kaya kadalasan, sila ang nagdurusa sa uli. Oo, yun. Para bagang sunod ka na rin ang sunod, iba na pala yung pinupuntahan ng tao. Madadamay ka. Kaya huwag nating kalimutan, si Noah, di ba? Oo. Alam, sabi ng Panginoon, Noah, may darating na baha. Alam ba ninyo kung ilang taon pinaghandaan ni Noah yun? 120 years. Imagine, kung tingnan natin, napakatagal yun. 120 years, matagal nga ho yung 30 minutes na mag-antay tayo sa kadate natin. Magagalit na nga tayo, kaya maliit lang 5 minutes. Yung 120 years, napakatagal. Pero pinaghandaan ni Noah, ilang busy siya sinaktan, ilang busy siya minamaliit. Pero ganoon pa man, nagpatuloy siya, naghanda. Gumawa talaga siya ng arka. So, tingnan niyo, pagdating sa baha, sino na naligtas? Sino lang at ang kanyang pamilya? Imagine, meaning, kung baka sa graduation namin noon sa grade 6, mayroon kaming tiwan na nakalagay doon sa stage, preparedness leads to success. Preparedness leads to success. Meaning, ang naghahanda, maging successful talaga. Pero yung hindi, palaboy-laboy lang, pasok lang sa eskwela kung ganahan, wala talaga. Kung sabi, mamayabas talaga tayo kung mag-aaral. Mabuti kung makakuha ka ng mayabas. Wala talaga. Kaya kinakailangan, may paghahanda talaga, kinakailangan. Kaya, kung may problema man, ito'y warning din sa ating lahat ngayon. Ano ba ang warning ng Panginoon? Kung noon, baha, ano ngayon? Ang sinabi ng Panginoon noon, there will be a flood. Ano ang sabi ng Panginoon ngayon sa Biblia? Alam ba niyo?
Hindi kayo naghahanda dahil hindi nyo alam. Magugunaw ang mundo. And Jesus Christ will come again. He will come like a thief. Babalik siya parang isang magnanakaw. Kaya dapat lagi tayong handa. Pag hindi tayo handa, ilang taon na ba sinabi ng Panginoon yun? Hanggang ngayon. Sobra na 2,000 kataong tuig. 2,000 years more. Noon, 120 years lang inaantay ni Noah yung ba. Pero ilang bang taong nakaantay? Si Noah lang at yung pamilya. Ngayon, 2,000 years na sinabi na siya babalik, magugunaw ang mundo, He will judge the world, the universe and everything. But many people are still relaxing. Paligo-ligo pa sa dagat. Paligo-ligo pa sa kawa at ilan na ba ang namamatay mula na nag-summer? Marami na. Mabuti kung namamatay papunta sa langit. Nagpalamig sa tubig pero pagkamatay, saan mapunta? Malamig ba? Baka sa apoy. Kaya, relax. Huwag masyadong mag-relax. Kailangan maghanda. Dapat sabi niya, kaya kung may problema man tayo, huwag mandamay ng ibang tao by blaming other people. Huwag sisihin yung iba. Don't give up. Huwag bigla lang tayong sumuko. Let us be honest to accept that we are part of the problem. Kung may problema sa pamilya, ayaw isipa nga problema lang nasa asawa, problema na sa bana, problema ninyo ng duha. Nganong dili mo mag-istorya? Bakit hindi kayo mag-usap? Wala siya. Hindi pa talaga umuwi siya. Umuwi naman minsan. Kung bakit hindi na pag-usapan? Sa bago pa. Kung pabayaan mo yan, bakit palagi ka nang late? Bakit kaya palaging late si mister? Bakit kaya palagi lang late si misis? Dapat magkakaroon ng healthy suspicion. Hindi naman na mag-serious ka agad pagbalik. Sinong kasama mo? Bakit naman yun? Dapat magmanman. Kunti lang. Suspicion pero healthy. Para mamanatili yung samahan. Baka nadulas na o nakalimot. Baka mas maganda talaga yung babae na kasama niya palagi. O mas makisig talaga yung lalaki. Magpaganda ka rin para pagdating, mas maganda pala si Mrs. kaysa labas. Ayun. Makatulong. Pero kung baliwala lang, wala. Darating talaga ang malaking problema at hindi na maiwasan. Because be honest, at magsikap para makabangon sa tulong ng Diyos. Hindi sa sariling sikap. Tulong. Makabangon tayo sa tulong ng Diyos. Pangalawang gagawin natin para mapagsimulan ang pagbabago. Let us make an inventory of ourselves. Mabigat na bagay ito. Kung may problema man, halimbawa, hiwalayan. Kadalasan nangyayari yan. Hindi na kaintindihan ng hiwalay. Now, ano sabi? Para mabangon o makapagsimulan ng pagbabago, ano ba ang dapat na gawin? Let us make an inventory of ourselves. Ano bang inventory? Sino ba nagkuha ng komersyo rito? Inventory, kung negosyo niyo kutsi, bibilangin niyo ilan na ba ang stock natin kutsi ngayon? Yun. Kung negosyo niyo tinapa, ilan na bang tinapang latang tinapa na sa kahon natin? That is inventory. Now, sa ating sarili, let us make an inventory. Ano ba? Ano ba ang naiwan sa iyo ngayon? Wala na si Mr. o wala na si Mrs. Iniwan ka na lang. Pero ka 3 anak sa bahay mo. Ikaw na lang mag-isa at yung mga anak. Tanungin mo yun, ano ba ang naiwan sa akin ngayon? What? I-inventory mo yung sarili mo. Tingnan mo, maganda ako. May mukha ako. May katawan ako. May talino ako. May Diyos ako. Imagine, pag mayroon ka niyan, may katawan ka pa, bata ka pa, may Diyos ka pa, may ambisyon ka pa, may mga karanasan ka pa, baliwala yung problema na yan. Kahit mawala man yung mister mo, mawala man yung misis mo, bata ka pa, maganda ka pa, may talino ka pa, may Diyos ka pa, may mga karanasan ka pa, baliwala yung problema niyan. Kaya mong buhayan ang sarili mo. Do you believe in that? Amen. Yes, you can. Masakit man sa una. Pero, halimbawa kung namatay yung husband mo, wala na problema, patay na eh. Ang problema na lang,
kapalit. May mukha ka, may katawan ka, may talino ka, marunong ka sa lahat ng mga pasikot-sikot sa buhay. May Diyos ka pa, no problem at all. Salamat ka na wala yun. Tumawa lang kayo, totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Kaya, you inventory yourself. Inventory. Sabi ng Biblia sa Galatians 3:4, di ba marami kang karanasan sa buhay? Huwag mong sayangin yun. Galatians 3:4. Di ba marami kang karanasan sa buhay? Huwag mong sayangin yun. Meaning, whatever experiences you have in life, don't waste it. Huwag mong sayangin. Why? Magamit mo yun para makabangon ka muli, makapagsimula sa pagbabago. Yun, magamit natin yun. Ang ibig sabihin, kahit iniwan ka man ng Mr. or Mrs. mo, kahit iniwan ka man ng kahit sino man, iniwan ka na, hindi pa katapusan ng mundo yan. You can start anew, makapagbago pang buhay, and you can have a better life more than what you have in the past. Kaya sabi namin, kalimutan mo na yun yung nakaraan. Titingnan mo kung anong gagawin ko sa'yo. Sabi ng Panginoon, kaya ano ba ang mayroon ka? Remember Moses. Ano bang nangyayari kay Moses? Sino ba si Moses? Siya ang inatasan ng Panginoon na papunta sa Egypt para iligtas yung mga Hudyo. Diba? Ayaw silang paalisin ng mga paraan ng hari doon. Pero at the end, pinaalis sila. Pero atik lang para yun. Anong atik sa Tagalog? Pakunwari lang yun. Paglabas nila, pagdating na sa desierto, pinahabol sila para patayin lahat. Wala silang magawa kasi sundalo, maraming mga karuwahe ng mga armas. Kaya tumakbo sila ng tumakbo hanggang dumating sila sa pangpang ng Red Sea. Wala na silang mapagtakasan pa, wala na silang mapagtakbuhan pa. Anong nagawa? Kaya nagsimula nang magreklamo yung mga Hudyo. Mga Hudyo. Sabi na, bakit pa tayo umalis sa Egypt? Makakain naman tayo araw-araw. Hindi naman tayo mamamatay lahat. Ngayon mamamatay na tayong lahat dito. Anong tanong ng Panginoon kay Moses? Sabi ng ating leksyon ngayon na make an inventory of yourself. Nasa tabi na sila ng pangpang, wala na silang pag-asa. Sabi ng Panginoon kay Moses, what is it in your hand? Ano ba nasa iyong kamay? Sabi ni Moses, baston ng pastol. Baston na umbrella. Liko ang tumoy. Liko ang dulo. Para pang ano ho yun sa mga tupa. Pag nahulog yung tupa sa bangin, pang ganon sa leeg, panghataw. Sabi ng Panginoon, what is it in your hand? Baston. Sabi ng Panginoon, itaas mo yung baston sa kalangitan. Ganon. Nang itaas ni Moses, hindi niya alam kung anong mangyari. Bigla lang bumuka yung karagatan at mayroong superhighway na daanan. Dumaan sila para makaiwas sa kaaway. Pagdating nila sa kabila, hinabol pa rin siya. Sabi ng Panginoon, ibaba yung baston. Pagbaba sa baston, bumalik yung tubig, patay lahat. Imagine, by that simple thing na kahoy na baston, naligtas silang lahat. What is it in your hand today? Ano ba ang nasa iyo ngayon? Talino, mukha, katawan, Diyos, karanasan. You can use that to start a new life. Magamit natin yan para makapagsimula ng bagong buhay. Kaya huwag mag-surrender, huwag magpakawala. Huwag gumawa ng pagkakasala. Kung nagkasala ka man sa una, huwag nang sunod-sunuran pa kayo. Maging alipin na tayo sa pagkakasala. Yun ang ibig sabihin. What is it in your hand? What is it? Ano ba nasa iyo ngayon? Marunong ka ba sa negosyo? Naku, napakadali ka lang magkapira niyan. Napakadali lang. Kaya, ano ba yung mga experiences mo sa buhay? Na magamit natin? Kung wala ka ng kasama, wala ka ng husband, wala ka ng wife, ano bang vocational experiences mo? Marunong ka bang magluto? Marunong ka bang magluto ng sapin-sapin? May marunong dito magluto ng sapin-sapin. Naku, siya na lang ang mag-surrender. Maraming orders hindi niya makaya. So, imagine, siya na ang mag-surrender. Ang market is available. Siya na nag-surrender. Vocational.
Ano bang educational knowledge? Ano bang edukasyon na nakuha mo? Marami. Ano ba yung spiritual experiences mo? Ano ba yung painful experiences mo? Magagamit natin lahat yan para makapagsimula tayong magbago. Alam mo, sa buhay ko, lumaki ako sa bundok. Sabi ko nito noon, lahat na gawain sa bukid, farming, fishing, pag-akyat ng niyog para magkuha ng tuba, alam ko lahat, ginagawa ko lahat yan. Pangingisda, panguhuli ng kahit ano man, alam ko lahat yan. Kaya, kahit saan man ako naroroon, kahit sa lugar na walang lupa, makapagtanim ako ng gulay kahit sa pasok man lang. Ano alam ninyo? Hindi ito pag mayabang. Hindi mayabang kundi. Imagine, nasa Japan tayo. Imagine, hindi na ako bumibili ng kamatis kahit isang taon pa. Hindi na pwedeng marami sa bahay na nabubulok na yung marami sa garden. At meron akong stock, puno-puno yung freezer ko. Kahit isang taon, hindi maubos namin. Hindi maubos talaga, hindi. Ang dami na masyado. Si West Bombay ko, hindi na talaga maubos namin, pamilya. Kahit araw-araw gagamit pa ako ng 2, hindi maubos. Imagine, meaning, what? Bakit nagkaroon ako niyan? Experience. Yung nakaraan ko, farmer ako kahit ano. Kung libre lang mangisda rito sa Japan, naku, wala akong problema sa isda. Pero, baka mabilanggo tayo. Mura lang ang isda, bibili lang tayo sa palengke kaysa mabilanggo. Yun yung ibig sabihin, meaning, we can use, ano bang nasa iyo? What do you have now? Use it to start a new life in the future for the glory of God. Amen. Mayon ka ba mangimbita o mga tao? Pangimbita para musimba, para mapuno ang simbahan. Wala man kay sweldo, pero maantay ka sa ating Panginoong Diyos. Kasi yung pangatlong pamaraan na gagawin natin para makapagsimula tayo ng pagbabago, act in faith. Ibig sabihin, move sa may paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong maniniwala sa sarili lamang. Sabi ng Biblia, Matthew 9:29, according to your faith, it will be done to you. Sa pagitan nating pananampalataya, magawa natin ang mga bagay sa tulong ng Diyos. Meaning, do everything through the power of God. Ano ba sinabi ng Biblia? Not by my might, not by my power, but by the Spirit of God. Meaning, makagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin makayang gawin sa sariling pagkatao natin. But by the power of God, we can do it. Kaya, when we do act and with faith, not on ourselves, but act on faith with God. Saling sa Ginoo, kay natin may tabo sa atong mga buhat. Walang lang ninyo. Pabalik tayo sa garden. Yung garden ko, mas mahigit pa yan sa altar ng bahay ko. Pag nandoon ako, every time